Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang vlog po natin ngayon ay para po ito sa lahat. Para sa mga nagdi-DIY at para sa mga nagmamaneho na wala man lang konting pagtingin sa kanilang mga sasakyan. Wala man lang damdamin sa kanilang mga sasakyan. Yun po kasi mga kapatid, mga awit yun. Pero yun naman po ay hindi naman negatibo. Yun naman yung para doon sa mga nagdadrive na hindi po talaga marunong magkalikot. Marami po kasing gano'n na hindi talaga techy. Sa pag-aalaga po ng ating mga sasakyan, kailangan po na ito ay pansinin mo yung kanyang andar, yung kanyang tunog, yung vibration ng makina. So kailangan, alam na alam mo, pati yung pag-apak mo sa preno. Dahil kung hindi mo yan mapapansin sa iyong mga sasakyan, magkakaroon po kayo ng maraming problema. Yung pwede kang maaksidente dahil nawalan ka ng preno, ma-avoid yan. Pwedeng ma-prevent yan, yung mawalan ka ng preno. Kasi meron namang mga senyales, yung mga bagay na yan, yung mawawalan ka ng preno, na makikita mo at mararamdaman mo. So, pag-aralan natin kung ano ba yung mga dahilan or mga senyales para ikaw po ay hindi mawalan ng preno at ma-avoid mo yung aksidente. Nakikita nyo po itong nasa harapan ko. Ito pag-usapan natin. Paano mo malalaman kapag ka ito ay nagkakaproblema na? Pero bago yung problema ang pag-usapan natin, ano po ba ang trabaho nito? Ang trabaho po nito ay brake assist. Iyan po ay may diaphragm sa loob at hinihigo po yan ng hangin dito. Ito po yung tubo. So yung hangin na yun, vacuum yun. So yung diaphragm sa loob niyan, hinihigop niya yon. Assist lang po siya na kapag po inapakan mo ang pedal mo, nandito po yung pedal, parang ito yan, no? Pag inapakan mo yung pedal mo, ito po ay tutulak at itutulak naman nung pusrad na to, itong nandito sa aking harapan. Ito po. Ito yung mga mekanismo ng brake master. Itutulak niya yan. Okay. So, mga kapatid, yun po ang trabaho nitong brake booster. Vacuum. So, vacuum, hinihigop niya na kapag ka inapakan mo ang preno mo, yung pedal mo ay malambot. Ngayon, magkakaproblema to mga kapatid kapag ka inapakan mo, itong pedal mo, matigas. Yan. So, may mga senyalis po na pwedeng makita sa inyong mga sasakyan para malaman mo kung may problema na ang preno mo. Unahin natin yung check engine. Magkakaroon po talaga ng check engine yan. Medyo technical to, pero importante po malaman ninyo kahit hindi po kayo nagdi-DIY, kahit hindi po kayo mekaniko. Kasi yung unang problema, yung unang senyales, marami po itong konektadong problema din. Pwede sa preno, pwede sa ibang mga problema na hindi naman yung preno, okay preno mo, pero ganun pa rin. Yung mga ma-experience nyo, ganun din, nagbabibrate or naglo-low power ka. Bakit nagkakaroon ng check engine? Kapag ka po nagka-problema ang iyong vacuum brake booster. Pwede po kasi nga yung hangin na nanggagaling doon sa makina mo ay magkaroon ng singaw dito sa loob. Yung sa diaphragm. So kapag ka po nagkaroon ng singaw, yung hangin na vacuum papunta doon sa intake manifold mo, magkakaroon po ngayon ng problema itong mga piyesang ipapakita ko sa inyo. Ito po yung vacuum brake booster. Ayan. Tapos narito po yung ating intake manifold. Nandito po yung ating fuel pump. Nandito yung MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor. Yung Mass Airflow Sensor. So mga kapatid, yung hangin na hinihigop nitong manifold, yan po ay dapat walang singaw. Yan ay minimetro. Yan ay metered. Kapag nagkasingaw, itong hangin na hinihigop nitong manifold, mga kapatid, magkakaroon ka ng check engine dahil hindi po magpe-perform ng maayos ang ating ECU. Dahil nga po, dapat meron tayong tinatawag na 14.7 kg is to 1 ratio. Ngayon, yung 14.7 kg, ito po ay hangin, air yan. Yan po yung minimetro na pumapasok dito sa MAP sensor, Mass Airflow Sensor. Ayan, pansinin nyo po yung mga blue na yan, yan po yung hangin. 14.7 kg para sa 1 kg din na gasoline. So, ganun po yun kaimportante. Kung hindi po masusunod yon, diyan mo ma-experience yung lean, saka yung rich na fuel mixture. Kung sumobra po yung hangin, magiging lean dahil kulang yung fuel. Kung kulang naman ang hangin at sumobra yung gasolina, magiging rich. Balikan po natin ngayon mga kapatid, itong vacuum brake booster. Kasi nandito po tayo. Dito ang hinahanap natin kung bakit magkakaroon ng check engine. Ito po yung vacuum booster natin, brake booster. Mapapansin nyo yung mga blue na yan. Yan po yung singaw ng vacuum.
So, pwedeng sa loob yung singaw ng vacuum or pwede rin namang sa labas. Ngayon, kung sisingaw po ito, mga kapatid, dadaan ngayon. Yung singaw na yan, dahil hihigupin niya po yan, dadaan dito, papasok dito sa manifold. Pero, hindi ito metered. Hindi niya to nag-gauge. So, ibig sabihin, may hangin na papasok na hindi dumaan dito sa mass airflow sensor. Kasi ito yung nagme-metro kung gaano karami yung hangin na papasok, 14.7, at ang ibibigay naman po nitong fuel pump galing sa ECU ay 1 kg. Kaya nga po, 14.7:1. Kung magkakaroon po ng leak dito, mga kapatid, ito pong 14.7 na yan, mai-invalid yan. Kasi ang read ni map sensor, 14.7, kaya lang ang papasok dito, may extra hangin. So, dumami ngayon yung hangin na pumasok na hindi naman na metro, kakaunti naman yung ibibigay na gasolina, 1 lang. Kasi nga po, hindi na metro nito. Kung mapapansin nyo mga kapatid, yung map sensor nakakabit sa ECU. Yung fuel pump nakakabit sa ECU. Kasama tong mga injectors. Ayan po yung mga injectors. So pag sinabi ni map, nakuha ko na yung 14.7, magbibigay ngayon ng 1 kg ng gasoline. Iuutos po ni ECU yon. So 14.7:1. Kaya lang, yung minetro na 14.7 dito, may pumasok na iba na hangin na hindi na metro. Kaya hindi ngayon mag-a-adjust, hindi mababasa yun ni ECU. Kasi hindi na utusan ni map sensor si ECU na meron palang ibang hangin kasi nga hindi dumaan sa kanya. Magkakaroon ng check engine. Nanggaling dito sa ating brake booster. Kasi nga po, nagkaroon ng singaw. Ngayon, dahil sa ganito na naging problema, sumisingaw yan, ang inyong engine nanginginig yan. Kasi po, naging lean. Daming hangin, maraming hangin, kulang yung fuel. So, ang tendency ng makina natin, nanginginig yan. At meron pa nga pong pagkakataon na kapag inapakan mo ng bigla yung iyong pedal, yung pala marami nang nakapondong hangin doon na singaw, pag-apak mo niyan, biglang sisingaw yon, mga kapatid, ayan na, marami ngayong mahihigop itong ating intake manifold, sobra-sobrang hangin at may tendency po na mamatay yung makina, mag-stall. So, mapapansin nyo, talagang halos umaalo na. Kasi sobra-sobra na yung hangin. Ang ibinibigay naman ng ating gasolina ay kung ano lang yun na metro ni MAP, ni MAF. So, ito pa po mga kapatid. Halimbawa po, itong MAP sensor, yung MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor. Gine-gauge naman po nitong barometer. No? Ito po yung barometer natin. Gine-gauge niya yung absolute pressure po dito sa loob ng manifold. So, dapat wala talagang singaw yan. Ngayon, pag nagkaroon ng singaw dito, ang mag-gauge ngayon ni MAP, mababang pressure. Mababa. So, baka ang mag-gauge lang niya, yun ng 14.7. So, yun po yung pinaka-standard ng ating atmospheric pressure. So, pag nag-gauge ngayon, kahit ngayon itinataas mo, ina-accelerate mo ang iyong pedal, dahil nga sumisingaw naman po dito, hindi po siya makakakuha ng tamang pressure. Importante po yung tamang pressure. Kapag po mataas yung pressure na yan, yung manifold absolute pressure, magbibigay po ito ng gasolina. Kaya ang nangyayari, naglo-low power. Hindi nagkakaroon ng magandang air-to-fuel mixture. Kasi nga po, merong singaw dito na hindi naman nababasa ni MAP at hindi rin po nag-gauge nitong barometer, nitong manifold absolute pressure sensor. Kaya po, doon sa una nating senyales, kung sira itong yung brake booster, magkakaroon ka ng check engine. Yun nga, yung PO171 at PO300 kasi magkakaroon din po yan ng mga misfires eh. So pag nagkaroon ng mga misfires, magkakaroon po ng check engine. Ngayon ito, magkakaroon din ng problema dahil hindi nga po gumagana ng maayos ang iyong MAP, ang MAF, ang iyong oxygen sensor. Magloloko din yan dahil nga po mali yung kanyang nakukuha na may metro nitong si MAF. So mga kapatid, pwede rin pong maging problema itong PCB. Ayan, kaya po sabi ko sa inyo kanina, itong problema na to, pwedeng buo ang vacuum mo, ang booster mo, pero manginginig din ang makina, magkakaroon ka rin ng mga check engine na yan, pati yung low power ka rin, kasi yung PCB mo bumigay, nagkaroon ng leak. Ito po ay positive crankcase ventilation. Humihinga po yan, nagbubukas-sara yan. Ngayon, kung masisira yan, at palaging naka-open yan, ade mas matindi pa yun dito, sa nahihigop dito, sa leak na nanggagaling dito. Yan. So mga kapatid, sana nakuha nyo yun, na kapag ka may problema ang brake booster mo,
magkakaroon ng panginginig, pwedeng mamatay ang engine kapag sobrang dami yung leakage ng vacuum na yon. At pwede rin naman pong habang ginagamit mo, mga kapatid, titigas yung preno mo. Kasi nga po, wala kang assist. Tumatapon yung vacuum. Sa halip na nahihigop niya yung diaphragm dyan, kaso sumisingaw, pwedeng dito sa labas, pwedeng sa loob. At pwede rin po dito, mga kapatid, ito yung hydrovac, ito yung vacuum booster. Meron po nga plunger seal dito, para siyang oil seal, na kapag ito po ay nasira, sisingaw dyan yung vacuum. Meron din dito sa loob. So, ako po, kapag ganito ang problema, hindi ako nagre-repair kasi preno to, napakadelikado. Kaya ina-advise ko po, kapag nasira yung brake booster, yung vacuum booster na yan, pinapapalitan natin ng bago. Pero kung walang-wala, kayo po na nandiyan, nagdi-DIY kayo, makakabili po kayo nitong plunger seal na yan sa mga auto supply at pwede nyo pong palitan. So mga kapatid, puntahan naman natin yung ibang mga senyales kapag po nagkaroon ng problema ang iyong vacuum, yung iyong brake booster. Bakit tumitigas nga yung preno? Bakit tumitigas yung pedal? Pag matigas ang pedal, kahit na anong apak mo, hindi mo basta-basta mapapatigil ang sasakyan mo kasi nakikipaglaban ka. Okay lang kung malaki ang katawan mo talaga at kaya mong itodo ang apak, pero hindi pa rin. Kapag po tumigas ang preno mo, yun po ay pwedeng yun nga, nawalan ka na ng vacuum. Pero pag tinesting mo yung hose na nandito, meron ka naman nakukuhang vacuum, kasi nga po, singaw na dito sa loob. Pag sumingaw sa loob, hindi na ngayon niya mahihigop yung diaphragm at para lumambot po yung tulak nitong push rod. Yan, kaya pag tulak mo ngayon ng mga paa mo, malambot yan dahil tinutulungan ka nung diaphragm na yun, hinihigop naman siya ng vacuum. Para malaman nyo kung operational ang inyong brake booster, itong diaphragm dito sa loob, pagsakay nyo sa kotse nyo or sa kung ano man yung gamit nyo, SUV nyo, apakan nyo muna, bombahin nyo yung pedal ng preno nyo kahit 3, tapos idiin nyo na yon. Tapos, start mo ngayon, ang ignition mo, start mo ang engine mo, mararamdaman mo, bumababa paunti-unti yung preno mo. Dahil nga, mayroon ng vacuum na pumasok dito, hinihigop niya na ngayon yung diaphragm. So, mararamdaman mo, bababang ganon yung pedal mo. So, yun, working po ang inyong brake booster, itong inyong vacuum. Pero kung halimbawa ginawa mo apak ng 3, pirmis, tapos in-start mo engine mo, hindi nagbabago, may problema ka dito or may problema ka doon sa linya, doon sa hose, papunta doon sa vacuum, papunta doon sa manifold. Pero mga kapatid, yung mga diesel engine, iba po yun. Hindi katulad nitong sa gasoline engine. Sa gasoline engine, kumukuha po siya ng vacuum dito sa manifold. Pero sa mga diesel engine, karamihan po nakahiwalay yung pump. Meron nakalagay sa alternator, meron may sarili din pong pump talaga. Meron din naman po mga design na gasoline engine, nahiwalay talaga yung kanyang pump sa preno. Tulad ng mga BMW, nakahiwalay yung pump niya. So marami pong mga design na kapag po nawalan ka nga talaga, tumigas ang preno mo, i-check mo ngayon yung higop nung nung hangin na yon, nung pump na yon. Kung walang higop, maaaring may problema sa linya, sa hose, or may problema ka dun sa pump. Dapat ma-address nyo yung mga problema na yon para hindi ka ma-aksidente, para ma-avoid mo yung mawawalan ka ng preno. Kasi po mga kapatid, pag hindi mo nagawa ito, ay sabi ko nga sa iyo, kahit konting pagtingin lang, bigyan mo po. So mawawala din yung check engine yan kasi karamihan naman po ng mga bagong mga sasakyan ngayon na electronic, kapag na-address mo na yung problema ay nagre-relearn naman siya at automatiko na nawawala yung check engine. Total, nandito na tayo, puntahan na rin natin to, itong pyesa na to. Ayan. Ito po yung brake master. Uy, may tumulo pang fluid. Okay, nasira po itong brake master na to dito sa isang Montero. Ang problema nito mga kapatid, kapag inapakan mo yung preno, ito ngayon yung kanyang repair kit, no? Ito yung laman loob niya. Ayan. Kapag inapakan mo yung preno, nandun to kasi sa loob yung ganun eh. Ayan, magkaganyan yan. Ay, lumulubog ka. Dumidiretso pa lumubog. Mga kapatid, dito, inapakan mo, nakarating na rito. Dire-diretso, lumulubog hanggang ma-floored na siya, hanggang dun sa flooring. So, ang problema po nun, sumisingaw na po. Ito po yung mga rubber cup niya niya, no? Sumisingaw na po siya. Hindi niya na ma-hold yung pressure sa loob. So, ang mangyayari, pwedeng lumabas dito yung pressure. Ayan. Or nagmi-mix na sila dun sa loob kung sira naman ay itong mga nasa inner, itong mga rubber cup. So, hindi na po nagiging maganda yung tulak, yung pressure, papunta doon sa mga wheel cylinder, papunta doon sa mga brake pads, doon sa mga caliper doon. Ito po ang nangyayari kapag po itinulak to at singaw na itong mga wheel cup na yan,
nako, pwede nga pong dumating yung lulusutan ka pa ng preno. Kasi wala na po siyang pressure na naitutulak. Kaya pag apak mo, diretso, mababangga ka. Pwedeng yun po ang problema ay ito pong brake master. Meron din pong pagkakataon mga kapatid, dito naman sumisingaw. Ito, may grommet po kasi dyan yan, may rubber dyan. So dyan naman sumisingaw. Kaya papansinin nyo, titignan nyo kahit konting pagtingin ha, sulyapan nyo po yung inyong mga preno kasi pag meron po kayong nakitang tagas, halimbawa ito, may tagas po dito ng fluid, hindi na po normal yun. Ibig sabihin, may tumatagas na rin po dito sa loob. Ayan. Tapos tumutulo dito. Merong tricky, mga kapatid. Hindi siya tutulo dito, pero dito po ngayon, tutulo sa loob dito. Dito maglilik yung fluid. Kaya mapapansin nyo, bakit nauubos yung laman nito? Ayan. Ang bilis maubos, wala namang leak sa mga preno dun sa gulong. Pero bakit ang bilis maubos? Wala ka naman nakikitang leak dito. Wala ka naman nakikitang leak sa mga ito. Doon sa ABS, wala din. Yung po pala dito, tumatapon or pumupunta yung fluid at tignan nyo po yung ilalim ng flooring nyo. Basang-basa po yan. Kasi nga po, doon pumunta ngayon yung fluid. May mga ganon na kaso po, mga kapatid. Kaya po, pansinin nyo po palagi, itong brake master, itong inyong brake booster, magkasama naman palagi yan. Kapag po inapakan nyo, tapos dire-diretso, bumababa pa, minsan nakokontrol mo pa yon mga kapatid, dito naman po yon sa brake master. Kapag nasira na po itong mga wheel cap na to, huwag nyo na pong palitan. Bili na lang po kayo ng bago. Kasi ito po kasi ay kinakalawang din sa loob, nagdudumi siya. So may tendency rin po, kahit na ito ay aluminum, ay nagbabago rin po yung kanyang hugis dun sa loob. Nakakaskas din po yan nitong goma na to at nung preno. Kasi ito po, eksaktong-eksakto po yan. No? Halos wala po talagang palagyan. So, habang tinatapakan mo yung pedal mo at naglalabas-masok yan, nagmo-move siya, move forward, backwards na ganon, pwede rin pong nagagasgas yung cylinder sa loob. At kahit napalitan mo yan ng bagong wheel cap, mga kapatid, magkakaroon din po yan ng tagas kalaunan. Delikado. Baka mabulaga ka, baka mawalan ka ng preno. Ito pa naman ang pinakadelikado kung ito ay lulusot. Meron naman nagtanong, Sir, bakit ganon? Ang bilis-bilis ko, kailangan tumatlong apak pa ako sa preno, binobomba ko pa bago kumapit. O ayan mga kapatid, ito po yun. Simple lang po yun. Karamihan po yan ay nandoon sa ang kanilang preno sa likod ay naka-drum brake. So kapag naka-drum brake ka po at hindi ka nagme-maintain ng preno mo or hindi na gumagana yung automatic adjuster, meron po kasi yan habang pinipush mo yung pedal mo, nag-a-adjust naman yung automatic adjuster para doon sa brake shoe mo sa likod. So ito po yun. Halimbawa, ito yung brake shoe. Ito yung tamang adjustment. Yung halos kaunting-kaunti lang yung pagitan niya doon sa brake drum. Okay? Kaunting-kaunti lang. Na kapag inapakan mo ang preno mo, itutulak niya, dikit na po yan. Isang apak lang, preno ka kagad. Pero kapag ka po manipis na, yung lining mo dito sa brake shoe, lumalayo po yan eh. Tapos hindi gumagana yung brake adjuster mo, nako, meron po dito, may mekanismo po dito yan. Yung brake adjuster, meron yan. May mekanismo po yan. Okay. Pag hindi na po ito gumagana, hindi siya mag-a-adjust ng ganito, habang napupudpod ang iyong lining, ay lumalayo siya. Ito po yung sinasabi nyo na kailangan makatatlong apak muna siya para lumapit po ito dito. Yun. Saka pa lang siya lalapit. Ang problema doon, yung biglaan. Hindi mo magagawa yung tatlong apak. Oops, bangga ka. Nangyayari po ito madalas, lalo na kung nababaha ka, kakalawangin yung adjuster, hindi na siya mag-work na mag-automatic adjust, malayo na ngayon yung brake shoe mo, dito sa brake drum, magkakaroon ka ng problema. Yung iba naman po ganito, nag-DIY sila, pero hindi nila nilinis. Ito po yung, yung piston. Kasi sa mga disc brake sa harapan, may piston po yan, yun yung gumagalaw. So kapag ka naglagay ka ng fluid yan, itutulak ngayon yung piston. Okay, ang problema, dahil nga po sa nababaha o nalulubog sa mga maruruming tubig, kinakalawang ngayon itong piston, yung portion na to. Yan. Ngayon, pag naglagay ngayon siya ng bagong brake pads, mga kapatid, yung kalawang nandito na oh. Pag naglagay siya ng bagong brake pads, itutulak ngayon dito yan, tatama ngayon tong portion ng may kalawang dito sa o-ring. Ayan. Pag tama ngayon ng mga kalawang na yan dito sa o-ring, ilang prenuhan mo lang yan, sira na yan.
tatagas na yan. Sisirit na yan, lulusot na preno mo. Kaya kung magpapalit po kayo ng mga brake pads at talagang napabayaan yung matagal na panahon na manipis ang brake pads nyo at nasira yung kanyang rubber boots doon sa iyong cylinder, siguraduhin mo na makikita mo itong katawan ng piston. Kasi kung hindi, ay baka mamaya iyon ay kinakalawang kapag pinalitan mo ng makapal na brake pads yan, papasok doon sa loob, sisirain niya itong o-ring. Ngayon, doon naman po, yung sa likod, sa brake drum, yung dito, yan. Ang mangyayari naman, kalawang na pala yung loob nito. Ngayon, pag-apak ngayon, sa preno mo, tutulak ngayon yung piston din. Pero ito, ang gumagalaw kasi yung nasa loob, tutulak ngayon, kalawang naman yung cylinder, yung nasa labas. Yun naman ang may kalawang. So, pagtulak nito, halimbawa, ito yon. Yan, pagtulak niyan, pupunta ngayon itong wheel cap doon sa may kalawang. Wala na, sisirain niya to. Kaya sa mga nagdi-DIY po, napaka-importante, pag kayo ay nag-DIY, linisin nyo na ng todo yan. Kasi kapag binuksan nyo yan, doon nyo makikita, may problema na pala ang inyong preno, yung inyong mismong mga pyesa. Kaya nga po, dito sa amin sa Autorans, ay hindi po ako pumapayag na mag-repair kami nito kasi delikado. Bilang panghuli, kapag po naranasan nyo na kapag namemreno kayo, ay pumupunta sa kaliwa, pumupunta sa kanan, pwede pong may problema stack up yung isa doon sa inyong mga caliper, sa inyong mga preno sa harapan. Pero meron din pong pagkakataon dahil stack up siya, kapag po bumabiyahe kayo sa highway, parang nanggigilid yung inyong mga sasakyan. Dahil nga din po yun sa stack up. At delikado po yun. Pwedeng mag-init yung inyong rotor, pati yung brake pads, at kapag po mahaba yung biyahe nyo, masusunog. Kapag namemreno po kayo, may naririnig kayong maingay, huwag nyo pong pababayaan yan. Yung ingay na parang nagbabakal sa bakal, baka pudpud na po ang inyong brake pads. Yung ingay naman na parang nung araw, pag may bisikleta ka, gusto mo yung maingay, wii, gumaganon. Pwede rin pong ang inyo pong brake lining or yung brake pads nyo ay maruming-marumi na. Kapag ka namemreno kayo, nanginginig ang inyong manibela, ang inyong mga gulong, o siyempre hindi na pantay yung surface ng inyong mga rotors at hindi rin po pantay yung surface ng inyong mga brake pads. Ano pat lahat po yan ay may kinalaman sa safety. Kaya po mga kapatid, lagi nyo pong i-check ang inyong preno. Mga kapatid, wala po ba kayong napapansin? Baka meron kayong nakikitang bago sa aking katawan. So ito po yung ating bagong t-shirt design. Nandito po si Autorans at nandito naman po si Repsol. So si Autorans ang nasa aking puso. So ayan. Pupusuan ko na po ngayon itong aking bagong t-shirt at kapag po ako ay tumalikod, ayun si Autorans. Ayan, makikita nyo po. Yan. So, pag ako po ay naglalakad, pag nakita nyo yung t-shirt na to, na may suot na t-shirt na to, ayun si Autorans. It's a bird. It's a plane. It's Autorans. Mga kapatid, lagi po tayong mag-iingat. Lahat po nung isinama ko dito sa vlog na to ay gawin nyo po hanggat maaari. Tulad yung sinasabi kong puntahan nyo ang inyong mga trusted na mekaniko at ipa-check up nyo ang inyong mga preno kapag iyan ay laging nalulusong sa baha. Always na i-maintain nyo po ang inyong sasakyan, bigyan ng kahit konting pagtingin at damdamin para po kayo ay maiwas sa maraming mga disgrasya at aksidente. Mga kapatid, babatiin ko lang po yung aking mechanical engineer na nandyan sa Quiapo, sa likod ng lokal ng Quiapo, may dorm doon kasi po siya ay nagre-review ngayon para sa kanyang exam diyan sa board exam ng mechanical engineer. Sa kailan pa ba yun? Mga 3 months pa yata siyang mag-review doon. So lagi kang mag-iingat, RR, at sana makapasa ka, sana ay pagpalain tayo at ibigay ang iyong mga pangarap. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.